Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba maghihiwalay. Duda na ako eh. Ito po ang tunay na problema ng promoter ni Casimero. Pag-uusapan po natin ang pinaka-latest na update dito po sa Kameda Promotion at tuloy na ba talaga ang laban. Pag-usapan din natin ang Big Filipino Boxing Event. Big kasi alam mo bihira po sa Pilipinas ang pinaglalaban ang dalawang magaling na boksingero, si AJ Pasiones po at saka si Richard Laspona. May naghamon din kay Manny Pacquiao na dati siya na nga ang nanalo, siya pang naghahamon. Pag-usapan natin yan, si Canelo, si Usyk, si Eman Pacquiao at isa pong middleweight natin na mapapalaban sa June 5. Yan at iba pa pag-usapan natin after this introduction. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 23, 2026. Araw-araw susubukan nating magbalita, makipagkwentuhan tungkol sa boxing at syempre sa basketball sa ibang video. So kung mahilig ka rin sa basketball, go ahead and check that out. Makainom lang din ng kape. Nagkakape ka ba everyday? So, I try natin dito i-upload at least medyo morning kasi. Okay. Alright, simulan na natin ang usapan. Bago natin simulan yan, shoutout muna tayo sa Arena Plus, sa Stig sa Sports. At malapit na po ang mga paborito nating boxing. Wala na kayo ibang gagawin kundi magmensahe lang kayo sa akin para po magkaroon kayo ng Arena Plus para manalo kayo at para siguradong legit na legit. Message me, PM me sa aking Facebook page at automatic mabibigyan kayo ng link. 21 years old and above and lisensyado po yan ng PAGCOR. At syempre gusto ko rin paalam sa inyo, no? Meron pong magandang parang condo na bahay na iba yung design dyan po sa may OT sa Paco. At kung gusto nyo pong makita yan, Nila Residences, ako po, pwede ko po kayong sabahan kasi po ako ay real estate professional din. So just in case, naghahanap kayo ng bagong magandang bahay sa Maynila at kahit saan, you can message me. Yung phone number ko nandiyan dyan. Okay? At simulan na natin ang usapan. Unahin muna natin siguro, si Casimero ba muna tayo? Siyempre, lakihan natin to. Pag-usapan natin itong matindi-tinding issue at ito ay gumulantang po sa karamihan po sa boxing dahil itong si Kameda Promotion, syempre, ay may magpo-promote ng tatlong Pilipino. Kenneth Lover, si Vince Paras, si Janrel Cuadro Alas Casimero. So, para naman hindi kayo mabitin at baka sabihin nyo, binibiting ko kayo wala pa talagang official announcement kung matutuloy o hindi. Pero ang nakikita natin ay matutuloy kasi tutulong po ang Abima. Ito nga lang, no? At nagpahiwatig naman si Sir Jerry Peñalosa na tuloy. Nagpahiwatig din naman si Casimero na tuloy. Ito ang bad news. Nalaman na natin kung anong problema ng Kameda Promotion, kung bakit hindi natuloy ang kanilang promotion sa Kyrgyzstan. At ito nga may problema. So, kung hindi mo pa napanood yung huling video ko, I think 2 days before 2 days ago, no? In-explain ko doon na nagtataka ako kung bakit si Kameda Promotion nagsasalita regarding the arrangement of his partnership with Psycho or Lush. No, yung partner nila kasi nag-join sila to create a big boxing event, no? Yung may kumbaga may mga singing, may boxing and days of event. Nag-promote sila. Ngayon, nagtaka ako bakit kailangan sabihin ni Kameda na yung pera, yung financial at saka yung operation, yung Lush at yung boxing operation sa kanya. Ito palang dahilan. Nagsalita na, biruin mo para magsalita ng ganito. Si Tomoki Kameda, sabi dito, there's a limit to irresponsibility. So, irresponsible, pinaparinggan niya ang kanyang partner, no? It does not contribute to the operation of boxing. Event organizer Lush announces dissolution of business partnership and withdrawal. But 6.6 IG event will hold nearly all cards via Abima broadcast. Formal announcement is expected on 25th. So, ibig sabihin, wala pang formal announcement but the formal announcement will be on May 25
sa laban po ng Kameda Promotion kasama sina Casimero, Kenneth Lober, Vince Para. Sana, no? Kasi sabi, almost all of the fighters are going to fight, no? And yun ang yun ang good news. The bad news is naghiwalay na po yung magpartner. So that is the bad news. No, so tuloy pa rin yan kay Casimero. Ah, sana yung Neri ay tumuloy din kasi malayo eh. Galing, actually lugi si Neri sa totoo lang eh. Lugi si Neri kasi dapat ngayon pa lang pumupunta na siya ng Japan kasi taga Mexico yun eh. Taga ibang parte ng mundo yun eh. So mag-a-adjust pa siya sa klima. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, mananalo dito si si Casimero. Mananalo yan. Si Kenneth, sure ball yan. Mananalo yan kay Agility. Isa yan sa inaabangan natin. So, maliwanag na po yan. And let me know. Sana makahingi pa rin ako sa inyo ng Go Casimero. Gaya na sinabi ko, gusto nating bagbuhin at gusto nating mas ma-improve po yung ating relationship sa lahat. Gusto ko po sana ipaalam sa inyo na suportahan natin si Casimero at lahat po ng boxers natin. But, again, totoo pa rin tayo. Totoo lang. Okay. Next. Ito, so maganda. Sino manonood? Pa-comment nga kung sino manonood ng boxing event ni Ma'am Kukoy Elorde sa Elorde Sports Complex sa Linggo. May 25. May 25. May 24, sorry. May 24. So, bukas alas 9 ng umaga. Hindi ko alam kung alas 9 makapunta ako dyan. But manonood po tayo ng laban ni AJ Pasiones at ni Richard Laspona. So may mga nagtanong sa akin kung sino sa tingin ko mananalo dito sa laban na ito. Sa masasabi ko lang, parehong bata, 21 and 23. Parehong undefeated. Parehong magaling. Sa tingin ko lamang si AJ. I've been saying that naman lamang si AJ. Mabilis, malakas. Pero there's always something for me pag undefeated eh. There's pride at saka syempre gusto niyan ma-maintain yung undefeated record kasi sa boxing importante yung undefeated record eh. So sa tingin ko, the key to this fight is defense. Sa tingin ko pag malakas kasi ito si Arvin eh. Counter puncher na pag tumama, ibang klase. So Arvin Jam Pasiones lamang pero Richard Laspona mukhang rin eh, mukhang ready rin eh. No? Mas malaki pala to si hindi siguro dahil sa sapatos. Ano ba listed height nila? Hindi nakasulat dito eh. 5'7". Mas maliit si Laspona. So kailangan din niya pumasok. Basta wag niyang kakalimutan yung takpan yung mukha niya kasi depensa yung mukha niya kasi siguradong papasok to si AJ. Mabilis eh. So that's the key to this one. But this is certainly very exciting. Pero, so kanino kayo dito? Sino sa tingin niyo mananalo? Pero ito, dito hindi ako masyado exciting. Lang ya talaga. Lahat na lang naghahamon kay Manny Pacquiao eh. Si Jeff Horn, parang kulang niya na yata ang kitaan eh. Hey, Manny, wanna rematch? Yung nanalo pa ang naghahanap ng rematch. Sa akin, di ako masyado excited dito. Wala namang makukuha dito kay Jeff Horn. At alam naman natin kung sino nanalo talaga doon. Although, if there's good money to be made in Australia, why not? Diba? Why not? I mean, at this stage of the career of Manny and Jeff Horn, it's not about just purely boxing. It's about business. No? It's about business. It's about making people happy. So, if Australia want to see him, Australia want to fund him, then Manny can fight there. And pag nangyari yan, I'll go. Okay, I'll go. Si Jeff Horn. So, yun. Pero rough and tough si Jeff Horn eh. Teacher na grabe din eh. So, I mean, it's, kumbaga, parang, hindi ko maintindihan. Kasi usually, pag nakaisa kay Manny, lalo na yung na-close fight, hindi mo na uulitin eh. Hindi ka na, baka matalo ka pa ulit eh. Legacy na to eh. Hindi ako natalo ni Manny, natalo ko siya. Pero, that's, I don't know. I don't know kung anong purpose niya dito eh. Pera ba sa tingin nyo? Okay. Speaking of pera, ito muna bago ko pag-usapan to. Ito pera.
bukas ng madaling araw na yan. So, bago tayo pumunta kay AJ Pasiones tsaka Richard Laspona, tapos na siguro yung laban ni Usyk at tsaka ni Verhoeven. And sa tingin ko, tingnan mo ang ganda tingnan dito. Without the record, tanggalin mo yung record, 100% knockout percentage Verhoeven. Mas bata yung Verhoeven. Mas malaki yung Verhoeven. Mas mabigat yung Verhoeven. Ang weird nga how this was, sabi ko nga, we heard how this was the sanctioned by WBC. Yung timbang magkaiba. 1-0 lang. Pati Ring Magazine. And parang sa mga boxing fan, 'di ba ang Ring Magazine lineal belt, yung mga magazine na yan, yung belt na yan, walang sanctioning fee yan. Pero yan, isinasaalang-alang lang if two of the best in the division are fighting. So, I don't think Rico is the best in his division. Again, pwede siya makapanalo. Pwede naman, no, dahil malakas manuntok. But he doesn't deserve it. But we're seeing them by Ryan Garcia, yung mga bigla na lang nakakalaban sa championship. It only goes to show, I mean, I have nothing against it, no? Boxing is a sports, but it's also a business. If it makes money sense, makes people happy, then, we should do it. However, sometimes you question and there's a thin line, di ba? This fight could happen, okay naman, walang problema. It's interesting, but Rico doesn't deserve to fight for the belt. Now, he might have won or he may win, but he doesn't deserve that. That kumbaga that belt. May nakakala na naman sa akin. So, balik rin natin. Ito, kaya ako pinakita to kasi si Canelo Alvarez at si Christian Mbili is scheduled to fight. So, nagkita sila sa Pyramid of Giza sa Egypt during the fight po of Alexander Usyk. Siyempre, nandun si Turki Al-Sheikh, ang maperang financer ng boxing. And this is interesting. I checked the record, 29-0 and then 63-3-2. Itong si Christian Mbili is not that big, but he's still bigger than Canelo Alvarez. So, knockout artist ito. Pero sa mga nakalaban ni Canelo, if you look at kung sino yung mga tumalo sa kanya, mga tumatalo lang naman sa kanya yung mga skillful boxer. So, with regards to skill, lamang si Canelo dito. Yung Christian Mbili has power. Yes, may galing din naman. Pero kaya ito ni Canelo. September, ang laban nila, September 12 sa Saudi Arabia. So, tuloy na ulit ang Saudi Arabia. Sana wala nang gera dyan, okay? And speaking of tuloy, nakalimutan ko. Pinopromote na maigi ito ni Silver Boys eh. Eman Bacosa. Sa Muntinlupa ito gaganapin na itong laban po ni Eman Bacosa. Ang kalaban niya si Rodelyn Perez, June 21. Yan. So, nagsisimula na mag-training. Nolly James Makilan is also here. Yan. Ito yung mga laban. So, nagsisimula na mag-training si Eman. At alam ko, excited na rin lahat na mapanood ulit siya at makita ulit siya. So, just wanted to let you know. And then sa June 5 po, si Weljan Mindoro din. June 6 yan sa Pilipinas. So, umaga naman ito. Malamang umaga ito. Tapos yung laban ni Casimero, Kenneth Lubera, at saka ni Vince Paras. Sa gabi naman yan eh. So, hapon magsisimula yung laban nila. So, yan. So, but lastly, I wanted to say, yung sa event, sa Monday tayo magkakaalaman ng official kasi posibleng may changes, posibleng may matanggal. ang isa sa narinig ko, posible daw tanggalin yung medyo mahalang bayad o yung malalayo kasi medyo may financial issue ngayon because of that partnership. Medyo parang mahirap gumalaw. Sa boxing naman talagang kailangan natin ng pera. But the boxers also deserve to get paid properly.
So, yun lang masasabi ko. So, sana ang hope ko lang din, kasi parang nakita ko sa Twitter sa X, tingnan mo to If, teka, if you look at X, and you look at itong mga balita, ito, I'll show this to you bago tayo magpaalam. Lash is withdrawing from boxing. Psycho Lash business with Mr. Kameda is also ending. The partnership has been dissolved. Mr. Kameda is expected to hold a press conference as early as the 25th, announcing the event name without Lash, along with the holding of the 6-6 Aichi event. Its broadcast Abima. Simply Psycho Fight or something. Ayan. So, may problema. Now, Lashko had issued a statement in the name of its representative, Mike Harada. We deeply apologize for the significant inconvenience caused. We have decided to withdraw from the operation of boxing events. We hereby report that we dissolved the partnership with Kameda Promotion for Psycho Lash. Ganon. Bitter separation talaga. Yun ang problema. Pero sa comment section, parang yung karamihan po ng nagko-comment, parang nagwo-warning sila regarding the promotions. Kasi kumbaga, kung ikaw boxer, kakabahan ka kung matutuloy ba yung labang mo, hindi. Parang familiar Anyway, let me know what you think, guys. And ito, pabor ko lang po sa inyo kung umabot po kayo hanggang dito sa dulo. Just in case umabot po kayo dito sa dulo, pa-comment naman po ng Paukas or Sir Paukas, tuloy lang. Kasi nakikita ko medyo nagbi-build up na ulit ng momentum pag everyday. At itong mga ganitong balita, hindi lang siya pa-hype. At least meron kayong detalye at lagi kayong updated everyday. Isang video lang ng boxing siguro everyday kasi may mga trabaho din tayong iba. At gaya po ng pangako ko sa mga boxing fans, matapang, balanse, laging tapat. At syempre dapat, may respeto rin. May tapang pero may respeto. Dapat importante yan. Dahil tayo yung boxing natin, hindi naman malaki. Maaaring hindi tayo lahat magkakasundo or para-para na opinion, pero dapat hindi tayo nagbabastusan. Okay? So, salamat po sa inyo lahat. Pa-comment and pa-share. Let me know if you like everyday boxing daily updates. Comment muna.